episode ng Too Hot, yung kinita niya sa Too Hot, naubos sa bumper. Hindi kasi I don't drink. So, actually, natuto na lang talaga ako uminom nung nag-Too Hot for podcast ako eh. Talaga? Sobra, kasi dati talagang hindi ko kaya mga 2 beers, sobrang lasing na ako. Pero nung naging kami, Too Hot for podcast kami, ang dami ko, simula nun, ang lakas ko na uminom. Kasi every 15 minutes, Parang naging alcoholic. may shot clock. May shot clock kami every 15 minutes. Kung one day, like you guys taping, kami, in one day, we tape 3 episodes. Yeah. So in one episode, if it's 4 shots, 3 episodes. Within 2-3 hours. Kaya pala mga 30 minutes lang yung mga episode nyo. Kasi kung sunod-sunod, kung Hindi, matagal talaga yun. sinasabi Ini-edit ko. lang nilang lahat. But it's typed live in front of a studio audience. So yung 3rd episode, puro mura na kasi lasing na no? Hindi, lahat ng totoo lumalabas. Oo. Yung iba pa naman, yung questions namin sa jar is very sexual, di Oo, ba? sobra. Ako pa naman dapat yung conservative sa amin. So, lumalabas na yun, nababaliktad eh. Nagiging na by the 3rd episode. The essence of our show is live always. Captured. We don't edit as much as we can. Wala. Diretso lang. Go. Come as you are. Ganun lang yun. So that's the main essence of it. So. Ganda. Kasi dito sa amin, si James yun, pag nalasing, mayroon kami, lumalabas si Drunk James character. So si Drunk James, yun na yung medyo, na siya, prangka na. Hindi siya lalabas ngayon kasi may Pocari. Si Pocari Sweat Kings. Pwede tanggalin yung Pocari. Meron ka bang brand na Sherry on top. Ano yung sherry on top? Parang... Pangpalasing, de joke lang, wala. Sherry on top? Oo. Ano yung Mas nakakalasing yun. Ba't nanginginig ka? Hindi ako nanginginig. Malamig ba? Malamig. May lang talaga. Nanginginig lang dito. Ang sabi mo, Sherry, kanina ay si Muman ay kamuka ng iyong Oo ex. nga. Nagulat ako, sabi ko, siya ba to? Sayang, bakla pa naman ako. Tapos bigla nung nagsalita. Hindi pala, okay. Ano ang... kailan mo siya ex? Nung nagbabanda ako before. Siguro high school or... Nagbanda ka ba na? Singer. Yeah. Oh, ganda boses niya ni Shin. Sample nga. Sing with the flowers. Ano yun? Something flowers. Ano yun? Nata mo yun? Alin? Yung something with the birds and the flowers. Ano yung song mo? Kinakanta mo doon kanina sa standby. Alin? Yung naka-million views. Yung kinakanta mo yung ibon. Yung uso nga yung Go. 3, 2, 1. Can't match the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coobirds, pretty little baby. I'm so in love with you. Ito na yung bubuyog ng flowers. Singer ba talaga yung gusto mo when you were, yun yung dream mo to be a singer? Yes, oo. Yun talaga. Pero, well, I really wanted to be an actress. Yun talaga. And then, yung first love ko lang is really singing. Since maliit pa ako, ay singing, mga singing contest, ganyan. Anong usual na pinanlalaban mo sa singing contest? Mga Hulaan mo, Rems, muna. Hulaan mo. May Whitney Houston ka siguro. Kailangan yun eh. Tsaka tubig at langis. Ang galing nga, pero Whitney Houston. Houston nga talaga, oo. Kala ko whole new world. Ano yung abot mo? Pwede. Ano yung masterpiece mo kay Whitney? Paborito mo? I will always love you, I have nothing, ganyan. Wow. Pero mahirap kantahin talaga yung dalawang yun eh. Yun yung either Whitney Houston, Anita Baker, mga ganun, bibirit. Yung mga Sakto favorite songs din ni Roger. Narinig ko nakanta niya minsan. Kanina? Have nothing. Galing Tuwan-tuwa sa'yo si Sherry. Iuwi ka na niya. Oo nga, para pwede pa iuwi Ano yun eh? Yung I Have Nothing, kinakanta ni Roger yun. Kanta niya yun sa palit niya I have nothing. Nothing. Makita mo. Ngayon na makakita si Sherry. Sarado mo nga yung bintana. Yan yung tunog ni Whitney Houston pag Nung malapit na. Nung nalublob siya sa bathtub. Hindi ko na kinuloy eh! So, ever since ba nagpapasexy ka na, Sherry? Hindi. Kailan ka namulat sa
Nabilis naman. Papasexy. Bigyan mo naman ako. Magpapasexy. Hindi, actually talagang singer ako talaga nung na-discover ako. So when it's actually Patricia Javier who discovered me. So, oo, nung happy nung birthday, nagbabanda Patricia ako. Javier. Oo nga, happy birthday Ate Pat. Nung nagkumakanta ako sa mga sundalo, parang yung mga survivors ng war in Bukidnon. Nakatayo bigla. Oo, yung gano'n, nagkaroon sila ng... Tabi mo yung wheelchair ko, ha? Nakatayo bigla, In-invite sila Patricia. So, she saw me there and then I sang. Parang nag-front act ako sa kanila. Tapos nagpa-picture ako sa kanya. Then, after nun, dinala niya na ako dito sa Manila. Nag-audition ako sa mga musicals. So, that's actually how I started in the business. So, hindi talaga nagpapasexy. Sobrang conservative ko before. First audition mo sa musical? The Little Mermaid. The Little Mermaid. Oo. And then... Andito pala si Sebastian. Oo nga, kamukha si Sebastian. Under the sea. Pakita mo yung sipit mo. Pakita mo. Iba naman yun. Masubing maki yata yun. Sige. Anong under the tree? Pakita mo naman yung buntot mo. Bilis, pakita mo yung buntot. Tama na. Buntot. Baka iuwi ko na talaga yan, Pwede. Kita mo, may labubo ka na. Uy, grabe ko. Kayo ni Rico, paano kayo nag-meet? Kasi parang friends kayo before kay Phoebe, di ba? Si Rico kasi, kilala ko na siya before dahil nai-interview niya ako sa mga shows niya. And then, there was... Pag nagpo-promo siya ng movie. Yeah, and then one time, nag-decide ako magbuo ng podcast during the pandemic. Sabi ko, parang gusto ko mag-podcast. And then I was listening on the radio. Napakinggan ko si Rico, how he interviews and how he talks to yung mga DJs na nagsisimula, ganyan. Sabi ko, alam mo, parang ang sarap kausap ng tao na to. Kasi parang ang dami niyang knowledge, ganyan. And then I called him. I said, Rico, I have a parang plan. Kasi at that time, it was actually the first time na nag-sexy talaga ako during the pandemic. And I did Viva Max for the first time. Na walang mask. Na walang double. Na walang mask. So, kumbaga parang, sabi ko, parang lahat ng nagsisexy, ginajudge ka agad na parang bobo, walang laman yung utak, and then walang talent, ganyan. So, I wanted an avenue for people to see na hindi ganun. 9 times 7. There are actually people. Grabe naman tayo. Bobo talaga ako. Uy, napaisip din ako. Ano nga yun? Pawisan ka agad yung kilikili ko number yung tinanong eh. Hindi. Tapos and then I called Rico. And then dun kami nag-start talaga na maging sobrang close ni Rico. And then at that time, he was so broken-hearted. Sobrang broken. Cheers! Alam mo, kaya pala nalasing to sa kanya. Ay, grabe yan. Hindi. Dati yun hindi na siya broken-hearted yun. Hindi na, masaya na siya. So parang first time sabi ko lahat ng mga nakaka-hangout ko halos na mga pagbagong kilala, laging it's always yung parang may mali siya agad, yung ganun. But with Rico, hindi ko nakita na may mali siya sa akin, yung hindi niya ako binamanyak. Totoo ba yun? Oo. Sin parang bro talaga. So sabi ko, ay gusto ko to kasama kasi minsan, Rico, nasan ka? Sunduin kita. Siyempre, pag mga lalaki na iba na ganun, parang iba na kaagad yung iniisip pag nagyayaya akong lumabas. They think na agad na may something. So si Rico, wala. Sabi So, niya, tara, inom tayo. Sure. Yeah, so we'd go out. Wala siyang ganun. Hindi niya ako yung chinachansingan. Ganyan sabi ko, okay to kasama kasi natututo ako sa kanya. Tapos hindi niya ako minamanyak. Tapos sige, kahit pag inuman kami, lasingan kami, si Rico nakaganon na. Tulog lang siya. Nakatulog lang. Tapos, hanggang anong oras, pero wala, sobra kaming magkasundo. Parang, It's just more and then yung mind namin, nagmi-meet talaga yung, kung ano yung gusto ko. Yeah, I know what you mean. So, kumbaga nagkakasundo kami when it comes to that. And then, we came up with Too Hot for Podcast. Kasi like, for me, I work in radio. So, the term podcast, it's very shunned upon na para bang, ay, kalaban na radyo yan. Yeah. Ay, kailangan bang ganun. So parang, Papatayin yung radyo. yeah. So that was the topic. At saka, I wanted an avenue for people to
to be able to talk about the taboos in life na hindi siya judge. Alam mo yun, they can talk about their problems, ano ba, hindi sila tinitigasan or nawalan na sila ng gana sa Ba't nakatingin ka partners kay nila, JB? ganyan. Hindi talaga ako tinitigasan, guys. So kumbaga parang and then Paano mo nalaman di na ako tinitigasan? and then minsan yung mga tao nagpapadala ng mga dick pics. Alam mo yung mga ganong topic. So, kumbaga parang we wanted to put up a channel for people to be able to talk about things na platform. hindi nila... Oo. I mean, So, sorry, dick channel, pic. platform, Si yeah. James, pinapadala dito ng dick pics di ba? Oo, I've seen it all. Dahil binibiro ba natin, padala yung dick pics? Yeah, so... gago. Tapos nakalagay ko, good morning. Pero nung binuo niyo yung Too Hot for Podcast, kasama na si Phoebe. Wala pa, it was wala us, pa. it was us two and a That- girl named Kat B. Yeah. And Bestie ko. when we were doing it sa StreamYard, it Kami was just lang. kami lang. Oo, it was really hard. Manual talaga. Natuto ko minom. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, I party out a lot and do that. Nung nag-show na kami ko, uy, Shiri. Oh, inaanto ko na, no. Just having fun. Pero when you wanted it on a bigger scale, kasi do-it-yourself kami, DIY team Yeah. Sabi ko, we could do this bigger. We have a bright idea. We have a platform, a vision for it. Paano natin papalakihin in a way that many people will see it? Again, I did mention earlier, podcast and radio, medyo shandapan yan Medyo ano yan Pero this one, you get to share your opinion. It's a bigger vision. And then we're like, okay, cool. So we had Sonder come in. They took over as their production. Kasi, trust the production. Magaling ang production, magaling ang utak, magaling ang host. Pagsamahin, okay, kailangan natin pangatlo. Sino? Diba? And then, in comes Phoebe. Yan. Kaya nung naging sila na, sabi niya sa akin, Shari, sama natin si Phoebe dyan kasi para walang magiging problema sa Oh my selosan. God, Kasi yes, baka yes, magselos. Sabi ko, of course, kailangan nandun si Phoebe. At least balance tayo. Yung pala yung Ganyan. para hindi magselos. Ba't naman magsiselos? Kasi ng podcast? mga ini-interview namin. Hindi, kasi yung Silosa ka mga, pala talaga, yung mga Phoebe. ini-interview namin, It mga went- sexy stars. Kasi if you're wondering why it was called Too Hot for Podcast. Yeah, that's the reason When why. we started it, it was more of like, we didn't want the word podcast. We didn't want to do I couldn't do the podcast. I was from radio. But to make it really hot that you want to look at them. You know, ako naman, kumbaga to structure. Hindi, ikaw talaga yung hot. Pero it's really, lokohin. to get the hot, Panood you know, ko yun dahil sa'yo. it's a charm. And then, these girls, they have that platform to speak their mind. Na hindi lang puro hubaran, may utak. You know what I mean? Na this is what they do. Tapos alamin yung storya ng mga tao behind this, And then we brought in Phoebe. Yeah. And then she came, kasi nga magsiselos because of the guests, yung mga guests natin. Pero ikaw, pinagsilosan mo ba si Shari? Hindi naman. Uy, nag-doubt. Bakit merong 3 May mga second point- violation? Point 3. Kasi nung nagde-date kami, lagi ko nang naririnig si Shirley. Oo. Lagi ko nang naririnig Kaya yung tsaka name. boto ko kay Phoebe Oo, talaga. yung name of Shirley. Actually, dati pag magyaya siya mag-date, sama natin si Shirley. Tsaka yung And our other friends. So Oh. talagang Oh, I like he that, was other always friends. like, He's like my brother. We're like brothers and sisters. Kasi, if you guys are wondering, most of my close friends are girls, not men. Kasi sa boxingan, puro lalaki, sasapakan mo. So, when you wanna talk to women, you hang out with women. Like I was raised by my mom and my tita, So, I surround myself with women, not men. So, yun yun. And my BFF, Wing girl. Yeah, wing Girl girl. niya dati. Yeah, So, when it so comes nung to it. nagkakilala sila ni Phoebe, sabi ko, i-go mo na yan kasi kilala ko yan. Kasi apparently, yung nakadiscover kay Phoebe is also one of the person na nakadiscover sa akin in Cagayan de Oro. So, nababanggit din siya lagi sa akin. Na kahit hindi kami nagkikita, parang, si Phoebe, mabait yun. Ganyan. Cute siya. Cute siya, ganyan. May Tas- tsura, may tsura. Paano ba kayo nagka-meet?